baby namin nilalagnat na hawak kay mama. Nilalagnat ang bata. Ito tayo sa kanluran, hindi nila. Kasi si baby nag-38, ang lagnat, nahawa sa mama. Kawawa naman ang boss B namin. 2 buwan pa lang, inaapoy na ng lagnat. Kaya naman napasugod na ako dito sa bayan ng Calawang para ma-check talaga kung ano bang nangyari kay baby. Hindi lang naman talaga basta nahawa to dahil may mga kumakalat tayo na virus sa paligid. Dapat nga ay ipa-admit ko raw si baby kaso sabi ko as a mother of 3 is napobya na talaga ako doon sa pangalawa ko magpa-admit sa mga hospital dahil sad to say is parang kinatay lang talaga nila yung anak ko. Kung yun na yung kalooban ni Lord o ano pa man, hindi talaga magandang, hindi talaga ako na-satisfy sa na-experience ko na yun. Kaya ayaw kong maulit pa muli. So, kaya first time ni Boss B magkasakit, isaagapan na talaga natin. Kung kinakailangan isugod na, isugod. Pero kung kaya naman ng herbal lang is yun na lang din. Kasi pag nahihirapan ng mga anak natin, mas dobleng hirap sa amin ng mga ina nila. Kasi karugtong na ng buhay namin. Masaktan na sila, mas dobleng sakit para sa amin. Kagaya niya, nag-iiyak siya. Sobrang masakit sa kalooban ko na nahirapan sa pag-iyak niya dahil nabarado yung ilong niya, may ubo siya, then inaapoy pa ng lagnat. Sabi ko nga, magpalakas ka, then pray over talaga. Kaya naman maipapahin ni Kapren sa mga mamis dyan na kagaya ko, may babies, may toddler, is ingatan talaga. Alam kong mainit naman talaga, pero doble ingat ka, triple ingat ka para sa mga bata doon. Bali nang tayo may sakit, wag lang sila. Tingin ko dala lang din talaga to ng sama ng panahon. Waiting sa result ng IE, magayang mukha ni Kapren. Yan ang kaso ng tutik. Kaya nga ako yung binat ko rin sa ambon ko. Siyempre wala naman tayo. Ang baby namin sa lagnat, 38 din ang temperature niya. Pinatest tayo ng IE at tubo. Kasi bumalik yung UTI ni Kapren niya. Ganito naman maging nanay, gagawin lahat para sa mga anak.